Bago tayo magsimula sa vlog natin, maraming salamat sa mga nag-a-avail ng aking binibentang template. Ito yung mga one-time payment template lang, meaning lifetime nyo na siyang ma-access at isang beses nyo lang siyang babayaran. Maraming salamat sa inyo dahil nakakatulong yan para i-maintain ko yung aking cloud server. At eto na, simulan na natin yung content natin ngayong araw na to. May nag-comment nga sa atin dito, shoutout sa'yo, Motobin. Sabi niya dito, Idol, gawa ka naman ng video sa kung anong other brands ang pwede na ink sa Brother Printer. Parang ayun yung kanyang pinupunto dito. So unang-una mga tropa, para hindi na humaba yung video natin kung ayaw nyo nang manood, wala akong ibang brand na maisasuggest para sa inyong printer na brother. Dahil unang-una, napakaselan ng kanyang printer head, napansin ko dyan. At sa mga mangilan-ngilan na nabaklas ko na mga brother printer, talagang nakaka-bad trip baklasin yan. Kaya ayoko mag-suggest ng mga brother printer. Unang-una, napakahirap baklasin, i-disassemble, and then i-assemble. At pangalawa, yung sa kanyang ink. Talagang maselan yung printer head niya. Kasi syempre, napakamahal din ng brother na ink. At kung hindi ka marunong magbasa ng mga manuals ng inyong mga printer, yung mga brother printer, meron silang dye ink, meron silang pigment ink. Kumbaga, yung kanilang printer head ay hybrid din, kagaya ng mga Canon. Yung kanilang black ay pigment, at yung kanilang mga CMY or yung yellow, magenta, cyan ay dye ink. Meron silang printer na ganon. Hindi ko na matandaan yung model, parang brother T300 na model. Yung kanyang black ay pigment, parang ganon, or vice versa. Basta meron din silang mga hybrid. Ayan yung nakaka-bad trip sa kanya. Kaya kung gagamit kayo ng mga alternative ink kagaya neto, Kuyi, at etong mga tigbe 20 or tig sa 10 na ink, medyo hindi ko sa inyo may sasuggest. Pero, do it at your own risk na lang talaga kung gusto nyong isugal yung inyong mga printer. Pero tropa, ito yung pinaka-warning ko sa inyo. Sa mga gusto talagang gumamit ng mga alternative ink for brother printer, etong nakikita nyong ink na to, ito yung ginagamit usually nung aking customer na nagpa-repair sa akin. Yung mga universal, kumbaga pwede siya sa Epson, pwede siya sa Canon, pwede siya sa brother. Ang naging problema niya, nakaka-bad trip pa nga yung customer na yon dahil sabi niya ang mahal-mahal daw ng bili niya doon. Ayun nga, ang mahal-mahal ng bili niya doon sa printer, pero bakit ka nagtitipid sa ink kung marami ka namang pera, di ba? At ayun nga, napunit yung kanyang ink tank. Kasi yung kanyang ink tank ng mga brother printer, ito yung nakaka-bad trip dito. Yung divider nila ng kulay-kulay, di ba? Divider ng black, divider ng yellow, cyan, magenta, plastic lang yung namamagitan sa kanila. Dahil nga hindi specific yung mga ink na ginagamit nyo for brother printer, kagaya neto, universal, iba yung temperature ng mga original inks sa mga universal at natunaw yung adhesive siguro nung plastic na yon. Kaya ayoko ng mga brother printer na to, sobrang siselan sa mga ganyan, at yung kanyang structure ng kanyang ink tank, plastic lang. At kung gusto nyo talagang gumamit ng mga alternative ink, ay highly suggest na bumili kayo ng mga universal ink pero specific for that printer. Kagaya neto, premium dye ink Canon brother. May kita ninyo dito, etong dye ink nya may nakalagay na EP. Ibig sabihin yan for Epson na printer. At makikita nyo naman dito, pag pinindot ko yung brother, meron yan ditong nakalagay na BR. Ayan, kung nakikita ninyo, medyo malabo kasi yung screen, tignan lang natin. Eto nakalagay CA. Pag CA for Canon dye ink siya. Kumbaga, etong dye ink na to ay para sa mga Canon printer lang. Kasi magkakaiba yan ng mga chemicals eh. Mga tropa, hindi yan pare-parehas, hindi, di ba? Diba yung printer head ng Canon, iba yung technology niya from Canon. Syempre yung brother, iba rin yung technology niya for other printer. Kaya kung gagamit ka ng mga alternative, make sure na yung pang alternative na yon ay for specific for brother. Eto no, hindi natin makita yung nakalagay mismo na BR eh. Pero meron yan, medyo malabo lang yung dito, yung photos. Pero meron yan, parang EP lang nakalagay dito. Pero meron talagang naka-BR. So hanapin nyo na lang, basta yung naka-tatak BR. Ang ibibigay naman sa inyo yan, pagka chinek nyo tong brother, yellow, may nakalagay dyan BR.
ayun na lang mga tropa, kung gusto nyo talaga ng alternative, huwag kayong bibili ng mga LNC, yung mga ganon, yung mga tigsa 10 piso na ganito, specific na universal talaga. Hanapin nyo yung merong ganito, kagaya nito, Epson, EP, Canon, CA. So yung brother dito wala. At mag-ingat-ingat kayo sa mga mabibili ninyo na mga ink for brother, kasi syempre may mga murang magtitinda dyan eh. Kagaya neto, yung black 195 lang, and then dito nakalagay yung black 114 lang, pero may nakalagay sa kanya na authorized partner. So disclaimer lang, hindi ko sure kung authorized partner talaga to, kasi isipin mo, kung authorized partner ka, dapat yung presyo mo ay halos same dun sa original na ink. So eto no, makikita natin dito yung SM stationery, yung pagkakabigkas ata dyan. Ayan, 389. So hindi ka ba magtataka, yung black dito 114 lang, di ba? D60BK. Tignan natin dito, D60BK. Ayan, D60BK. Pero 114 lang. Dito 389. Hindi ka ba magtataka niyan kung original to? 'Di ba napakamura? May mga nagko-comment dito or yung mga nakabili na, sabi dito, not original, not original. Ayan oh, 'di ba? So kung may utak ka, hindi ka magpapalin lang kasi maiisip mo mura, original. Pero nakalagay dito yung mga ibang bumibili, hindi siya genuine, not sure, 'di ba? Doon pa lang sa presyo, mapapaisip ka na, 'di ba? Ayun, not genuine. Pero hindi naman porket mahal or overpriced yung mga binibenta na ink ay original na, no? Dapat alam nyo rin yung suggested retail price or yung pinaka-original price. Kagaya neto, mga mall, pag sa Shopee, kahit papano yung mga malls ay original lang talaga yung mga binibenta niyan. So around 389 talaga yung presyuhan netong mga ink na to. So mag-ingat kayo sa pagbili ng ink. Yung 60BK at 6000BK magkakaiba ng mga compatibility ng printer yan. Kasi nga, 'di ba, merong dye ink na black, merong pigment na black. Kasi meron ding hybrid technology si brother. Ayan o, yung compatibility niya nakalagay dyan. Mag-ingat kayo, i-make sure nyo kung anong printer yung ginagamit nyo at kung dye ink ba yung black niya or naka-pigment. At mabalik tayo dun sa tanong neto ni Motovin. Wala akong maisasuggest sa inyo na brother na ink na alternative. I highly suggest na mag-stick lang kayo sa original ink kasi ginusto nyo yung brother. Napakamahal ng mga ink talaga niyan kung gusto nyo tumagal yung lifespan ng inyong mga printer. Pero kung talagang gusto nyo ng mga alternative, huwag kayong bumili ng mga fake na mura kagaya neto, no? Kung maggaganyan na lang din kayo, edi magkuyi na lang kayo na mismong specific pa for brother, 'di ba? Make sure nyo lang kung straight dye ink yung inyong mga printer, straight dye ink talaga. Ayun lang yung ano neto, kasi wala siyang parang pigment ink na ganito eh. I-double check nyo na lang mga tropa. At dito na natin tatapusin yung vlogs natin. Sana kahit papano kung maguluman yung explanation ko, comment down below na lang. Bye-bye. Huwag magpapauto. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento sinadya mo na